Nasa ICC na po si VP Sara Duterte, inabangan po ng mga supporters at birthday po niya ngayon. Napakasimpleng birthday lang po, walang handa. Pero napakarami pong nag-aabang po sa kanya sa ICC. Dahil dadalaw po siya kay Pangulong Rodrigo Duterte at doon po siya magpi-birthday sa loob ng ICC kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po ang suporta ng mga kababayan natin sa dahig mga kababayan kay VP Sara Duterte. Talagang napakarami pong nag-aabang sa kanya at birthday po niya ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Sara, para sa Presidente! Hindi ko na. Visit, na-late kami kanina, so 30 minutes late kami, so isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya, and masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Family to. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Hindi niya ininom. Sabi niya, daling lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niya? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call. Pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos, pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon para daw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napadesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin. Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Yes, Ray, Anton? Ay ma'am, magusta mo kayo? Napakabait ninyo ngayon. Na-briefing, ma'am. Di ba? Di ba? Kailangan magkaimbaitan. Kailangan magkakarek. Ma'am, ano po ng SCBI, yung reaction niyo, yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte, sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi naman nagturo ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos, nagkita po sila ni Atty. Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Atty. Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon, so mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos at Role niya. wala siyang role po sa either sa defense or doon sa ICC prosecution case. Wala pong role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Atty. Roy Naganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Atty. Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Atty. Gonzal? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Atty. Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Wala nga,
natin. Thank you, ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you, ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Yan yung Buhay ka, ma'am. sobrang formal na. Na-brief. Nabrief na naman. Sa bagong Duterte Street, Duterte Park and Duterte Forest. Kasi nga dati talagang Well, unang-una, mas okay dito dahil merong shade, no? Importante sa amin ni Ate. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. At mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakita siya ng mga dumadaan ng mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan ng sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes, ma'am. Ma'am, pwede ba additional ma'am? Kasi naghihintay ko ang taong bayan kung kailan daw makakawin si PRRD. Actually lahat tayo, no? Nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte at yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga taga Davao City ay kailangan namin ng mayor namin. Yes. Ma'am, welcome back. We love you. We love you. See you tomorrow. I'm happy See you tomorrow. to be back with all of you dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka talaga. Ma'am Elizabeth, mabuhay ka. Lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa Lag Van Regan. Lag Van Regan. Sige, kayo na magsasabi. Thank you, ma'am. Pwede ba, Papirma daw, ma'am. Ayan po, tapos na po si VP Sara Duterte dumalaw kay Pangulong Rodrigo Duterte at doon po siya nag-birthday sa loob kasama po ang kanilang ina o kanyang ina. Ayan po, napakarami pong mga supporters si VP Sara Duterte na nagmamahal sa kanya, nag-aabang po sa The Hague, Netherlands, dyan po sa ICC. Yan o, sobrang excited po ang mga kababayan nating mga OFW na mga sumusuporta at taos-pusong nagmamahal kay VP Sara Duterte. Nagkita na po sila ulit si Pangulong Rodrigo Duterte at si Senador Amy Marcos po. Malungkot dahil hindi po pinayagan na makadalo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po niya nakakausap. At maganda po sana po yung si Guanzon o dating Comelec Guanzon na sana magiging spokesperson ni VP Sara Duterte ito para napakaganda pong labanan. Tapatan po. Ate Claire versus Rowena Guanzon. Magandang tapatan ito mga kababayan at saka anak ni Abante. Sana magiging spokesperson din po siya ni VP Sara Duterte para may pangtapat po tayo. Ayan po, masayang-masaya po yung mga kababayan natin mga OFW na nakita nila ulit si VP Sara Duterte sa ICC. Grabe po, tuwang-tuwa po sila. Grabe po, solid po talaga ang suporta ng mga OFW sa mga Duterte. Mahal na mahal po talaga nila ang mga Duterte.